Ang dami pong nag-aabang. Ako mismo nag-aabang din, sana all. Kung sino ang susunod na PNP Director General. Kasi nga po magre-retire na after ng na-extend ng ilang buwan si General Marbil by June 7. Aba, malapit na po yan. Ngayon, ang sinasabi po ng PNP Chief at ng DILG, meron ng short list na naisumiti sa Malacanang kung sino ang nirekomenda. Pero siyempre ang Pangulo pa rin bilang Commander-in-Chief ang magde-decide kung sino ang kanyang pagkakatiwalaan. At kasama nga po doon si Major General Torre III. Pasintabi na ho doon sa mga Lieutenant General o mga senior official ng PNP. Mas kilala at nakilala ng taong bayan ang tapang, talino at galing ni General Torre kumpara doon sa ibang mga general. Kasi ngayon, ang lumalabas, umabot na yata ng 5. Tama ba? 5 o 3 Lieutenant General at 2 Major General ang inisal na lumalabas ng mga pangalan na posibleng pagpilian ng Pangulo. 2 yung Major General, una si General Torre bilang Director ng CIDG at yung NCRPO Director. Tapos yung 3, ay yun na po yung 3 Deputy Director General for Administration, for Operation, okay? At for Intelligence yata. Basta 3 Lieutenant General. So 5 yan. Well, sa lahat, pasintabi na si Torre nga po, General Torre nga po talaga ang pinaka-controversial. Dahil kasi yan ang nagpatupad ng mga batas na at warrant of arrest na matitindi. Yung kahit anong pagtatago ginawa ni Kibuloy, nahuli siya sa loob ng 16 na araw, hindi tinigilan ni General Torre nung siya ay Regional Director pa ng Region 11, Davao Region. Naging controversial dito at sa buong mundo ang pagkakahuli dyan. Nasundan ay itong pagkakahuli dahil may warrant of arrest galing sa ICC kay dating Pangulong Duterte na controversial noon hanggang ngayon. General Torre ang nakataya dyan. Kaya nga na-promote pa nga mula doon sa Davao, naging director ng CIDG, national po yan. Yan ang mga background. Yung iba, sabi ni General Marbil, lahat naman may qualification. Totoo, hindi ka naman magiging Lieutenant General kung wala kang sapat na qualification. Ganun pa man, pagdating po sa awareness or nakilala, kung paano nakilala, ay ibang-iba ho si General Torre kumpara doon sa ibang general. Sa akin pong personal na opinion at analysis dito. Ngayon, ang Commander-in-Chief, ang Pangulong Marcos pa rin po ang magpapasya dyan. Kasi ang Pangulo ay merong karapatang maglagay kahit na 1-star lang, kahit 2-star lang, kahit malampasan ang mga 3-star general. Kasi isa lang po ang 4-star general sa PNP, ang PNP Director General. Yung iiwang pwesto ni Marbil, yan lang po ang star dyan, ang 4. Yung iba dyan, 3, 2, 1 lang. Pero kahit ilan ang star ng opisyal, yan ay hindi ho nagiging sagabal sa Pangulo. Basta kahit na sino ang kanyang pinagkakatiwalaan, kahit 1-star or 2-star, pwede niyang ilagay na 4-star general or chief ng PNP. Pangkalahatan. Ganun po ang sitwasyon. Okay? Para na ma-idea kayo. Pero tulad ng sinabi ko, katulad ng aking nabanggit na sa ibang mga video natin, si Torre ang isa sa mga gusto ng mamamayan kasi nakita yung kanyang tapang at galing at talino kumpara sa iba. Yung iba mayroon din ganon pero hindi nakita. Si Torre lang po ang nakita. Kaya ako mas gusto. Pero sino man, ito yung importante, sino man ang mapili ni Pangulong Marcos ay ating kilalanin at ating suportahan. Kasi Director General yun na siyang hahawak ng mahigit na 150 hanggang 200,000 ng mga pulis nationwide. Okay? Pero irespeto natin ang exclusive na karapatan ng Pangulo na mamili kung sino. At kung sinong ilalagay dyan, dapat walang demoralization, walang inggitan, huwag ma-demoralize. Dapat suportahan 100% ng lahat ng opisyal at kawal ng PNP ang pipiliin ng Pangulo. Ganon din ang mamamayang Pilipinong pagsisilbihan nila.
Kasi laging, ang slogan dyan, yan naman ang totoo, lagi kong pinapaalala. To serve and protect ang trabaho ng PNP sa lahat ng oras sa mga Pilipino. Okay, kaya napakahalaga. Yan ang katuwang ng buong Philippine Military, AFP, sa peace and order, national security at iba pa. Although police matter yan, pero nakakatulong din sa laban sa kung anumang mga ibang elementong kalaban ng Estado. Ayan po yun kaya dapat malaman yan. Ingat-ingat lang po. So dahil nga ilang linggo na lang, araw na lang, opisyal na magre-retiro ang na-extend na PNP Director General na si Marbil kasi dapat ito ay noong Marso pa nag-official retirement pero in-extend kasi nga kampanya ng panahon yon. Ngayon tapos ng eleksyon, naging generally peaceful, magandang exit ni General Marbil. Maganda rin ang kanyang naging record dahil marami hong nangyari sa ilalim ng kanyang liderato at pinagtagumpayan. Bumaba yung crime rate ng ating bansa. Pati ngayon mayroong magandang report, mahigit na 48 billion pesos ang halaga ng drugs na nakumpiska ng ating pamahalaan under President Marcos. Kudyos ito mula noong July 1, 2022 hanggang ngayong Mayo ng 2025. 3 taon pa lang. 3 taon pa lang. 48 billion halaga ng drugs ang nakumpiska. Walang casualties na marami kasi walang tukhang human rights violation, walang ganon. Pero sa ilalim ng Duterte administration, base doon sa statistics, 14 point something lang. Parang 14.8 ba yun? 14 na billion lang ng halaga ng drugs na nakumpiska ng Duterte during Duterte administration. Malayo sa 48, halos 1/4 lang. Noong panahon ni Duterte, 14 billion ng halaga ng drugs ang nakumpiska, pero napakarami ng natukhang. Kaya nga meron siyang problema sa ICC, human rights violation, crime against humanity. Pero sa Marcos administration sa nakalipas na 3 taon, ulitin ko, 48 billion pero walang casualties. Kung meron man, iilan. Kasi ang operation ng PNP ngayon at ng mga law enforcement agency, irespeto ang karapatang pantao, rule of law ang pinairal. So anong maganda? Statistics report yan ng PNP. Hindi yan fake news. Mas marami ang nakumpiska pala ng PNP kumpara sa nakaraang gobyerno. Naku, marami na magagalit yan. Pero wala tayong magagawa. Yan ang totoong balita Hindi naman tayo fake news. Gagawin natin kung ano ang statistics report ng mga otoridad. Kaya siyempre sa ilalim yan ng isa sa mga tumulong ay General Marbil at General Torre at iba pang general ng ating PNP at Colonel Kawa, lahat dito sa kampanyang yan. Ang galing Ngayon lang lumabas yung balitang yan. Hindi lumalabas sa iba. Ayaw nilang gamitin siguro kasi nga baka mainggitan na naman. Baka mabasa. Hindi ako tatakot sa mga baser. Baliwala sa akin yan. Kahit anong sabihin nyo, ako'y hindi titigil at gagawin ko kung ano ang totoong balita. Walang fake news sa aking mga channel. Yan ang ating paninindigan. Kaya please like and share. Subscribe. Kung hindi pa,